Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. We are now on the second Sunday of Easter, and this Sunday is also called the Divine Mercy Sunday. Happy Fiesta po sa lahat ng mga parishioners ng Divine Mercy Parish sa Cabaruan, Ordaneta City, sa pamumuno po ng kanilang parish priest na si Reverend Father Junicio Lozano. Happy Fiesta. May the Lord in His mercy bless all of you. Bless all of us. My dear brothers and sisters, there are two words that describe the apostles of Jesus when they witness Jesus crucified on the cross. The disciples or apostles were scared and scarred. They were scared of their fellow Jews, as mentioned in our gospel reading today. They were scared because they might end up like their master, our Lord Jesus Christ, died on the cross. And they were also scarred, sugatan, sapagkat they placed their hope in Jesus, who would redeem them, who would redeem Israel from their conquerors, from the Roman powers. But they saw the Lord Jesus Christ died on the cross. Kaya po, gumuho ang lahat ng kanilang pag-asa nang masaksihan nila si Jesus na matay sa krus. At sa ganitong pagkakataon na sila'y takot at sugatan, muling nagpakita ang ating Panginoon. At sa pagpapakita ng Panginoon sa kanila, ang bati, ang dala ng Diyos ay kapayapaan. Napakahalaga ng kapayapaan sapagkat wala kapayapaan, takot at sugatan o pagsusugat ng kapwa-tao natin ang ating magagawa kung wala ang Diyos, kung hindi natin kapiling ang Diyos. Kaya ngayon pong ipinagdiriwang natin ang Divine Mercy, ang bunga ng awa ng Diyos ay kapayapaan. Ito ang dala ng awa ng Diyos. Sa gulong nangyayari po sa Middle East, hingin natin ang awa ng Diyos na maliwanagan ang mga nasa luklukan at hangarin ng kapayapaan para sa lahat. 3 beses po na narinig natin ang greeting ng Panginoon ng kapayapaan, at ito yung ating pagninilayan. Una, nang nagpakita ang Panginoon sa kanila, the doors were locked because the apostles were hiding. Not simply because they were afraid, but because they were also ashamed of themselves. They heard about the news that Jesus rose from the dead. When Mary Magdalene and some other women reported that the body of the Lord was missing, and he rose from the dead, they were so ashamed of themselves na wala silang mukhang may haharap. Hiyang-hiya sila sapagkat when Jesus needed them most, they all ran away, they abandoned Him. Kaya nung mabalitaan nila yung kanilang Panginoon ay muling nabuhay, hiyang-hiya sila sa kanilang sarili, walang kapayapaan, sapagkat meron silang kasalanan sa Panginoon, iniwan nila ang Panginoon. And so in this moment that they were hurt, they were wounded, that they were so afraid and ashamed of themselves, the Lord appeared and greeted them, "Peace be with you." Ang mensahe ng Panginoon ang dala ng Panginoon ay kapayapaan na nagpapatawad. Hindi niya hinusgahan sila.
hindi niya ikinundina ang mga ito, pero yung pagbati niya ng kapayapaan ay pagbati ng pagpapatawad. At ganito ang awa ng Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan natin, karupukan at kahinaan natin. Ang awa ng Diyos ay nagpapatawad, nauunawaan niya tayo. Nauuna ang awa ng Diyos kaysa sa panghuhusga, kaysa sa iyong ipamumukha niya yung ating kasalanan. Kapayapaan na nagpapatawad. Ang pangalawang pagkakataon na bumati ang Diyos ng kapayapaan ay noong pagkatapos ng kanyang pagbati ng ikalawang kapayapaan, He breathed on them and He gave the Holy Spirit to them. At sabi niya, ipinagkaloob niya sa kanila, ipinagkatiwala niya sa kanila yung kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. At ito ngayon yung alam natin na sakramento ng kumpisal. Pinagkatiwala ng Diyos sa mga apostol na ngayon sa mga kaparian ang kapangyarihan na ipataw ang awa at kapatawaran ng Diyos sa ating mga makasalanan. Kaya po napaka-importante ng pagbati ng Diyos ay ang pagbati na buong-buong pagtitiwala. At ano ba di ba ang hirap po na magtiwala kapag tayo'y na-betray? It's difficult really to trust again when we experience betrayal from the people we love. But Jesus is different. It is difficult to relate to Jesus in this kind of situation na sa kabila ng ginawa ng kanyang mga alagad sa kanya, buo pa rin yung tiwala niya sa kanila nang ipinagkatiwala niya na ipataw, ibahagi ang awa at kapatawaran ng Diyos sa kanila. Ito naman yung ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi naman tungkol sa tayo yung unang naniwala sa Diyos. Pero ang pananampalataya ay yung naniniwala tayo ng Diyos ang unang naniwala sa atin, ang Diyos ang unang nagtiwala sa atin at patuloy ng pinagkakatiwalaan tayo sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat. Ang huli po na kapayapaan ay noong encounter niya kay Thomas. He was absent. Why? Because perhaps he was mourning. Perhaps he could not accept what he saw, what he witnessed in Jerusalem. Or perhaps there was tension among the apostles and disciples that they could no longer trust each other. Baka each of them would think that each of them was a potential betrayer. But then Thomas challenged his fellow apostles that he would not believe unless he would see and touch the nail marks in his hands and side. And then the following week, the Lord appeared to them and Thomas was present. And there Jesus showed to them and invited him to touch his wounds and greeted them, "Peace be with you." The peace of Jesus, ang kapayapaan na to, ay yung kapayapaan na humihilom sa sugatang puso ni Thomas. Na ang kapayapaan ay humihilom na kapag may kapayapaan, gumagaling ang mga sugat na dala-dala natin. Kapag po walang kapayapaan, yung sugat natin ay ang sugat na nakakasugat ng kapwa-tao natin. Pero kapag yung masugatan tayo, yung sugat our wounds become scars, reminder of our painful experience. But these scars would lead us to heal other people. Kapatid, sana ito yung ating gawin.
Nagpahilom tayo sa Diyos sa ating mga sugat at sa paghilom na matatanggap natin mula sa kapayapaan na dulot ng awa ng Diyos. Nawa maging mga wounded healers tayo ayon nga sa terminong ginamit ni Henry Nouwen. As we are healed by the wounds of Jesus, let us also become instruments in healing the wounds of other people. May the divine mercy forgive our sins. May God, in His mercy, continue to trust us despite of our limitations and weaknesses. May God, in His mercy, heal us and send us to heal the wounds of other people. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.